Magandang araw na muli mga boss. Kung makikita nyo, ito na yung bagong ball joint na ikakabit ko dito sa lower arm niya. Sa pagkabit niyan mga boss, mayroong butas itong lower arm. Ipapasok nyo lang itong ball joint doon. Tapos itong bolt na ilalagay nyo sa kanya, lagyan nyo ng grasa yung pinaka-spline niya. Yung parang guhit-guhit. Parang stud kasi yan ng gulong mga boss. Yung style niyan. Ayun, lalagyan ko siya ng grasa. Para hindi kayo mahirapan pag hinigpitan nyo kung wala man kayong impact wrench. Tapos pwede mo na ngayong ilagay itong dalawang nut niya na number 17. Pinaka the best sa lahat mga boss, pag naglagay ka ng nut, kamayin mo muna para sigurado ka na pag inimpak mo, hindi siya malustred. At pag naipakapit mo na yung dalawang nut, isunod mo na itong isa pang bolt na number 17 din. Kontrahan yan mga boss ha. Bali tatlo kasi yung bolt na nakalagay dito sa ball joint niya. At pag okay na mga boss, gamitan mo na ngayon ng impact mo. Kung wala kang impact mga boss, pwede mo gamitan yan. Ratchet lang, okay lang yun. Basta yung pinakamahalaga dyan, maigpitan mo siya ng maayos. Hindi pwedeng gagalaw-galaw yan mga boss. Makakarinig ka lalo ng lagutok pa. At dito naman sa ikatlong bolt niya mga boss, gagamit ka dyan ng isa pang box wrench kasi nga kontrahan yan. Ayan o, nakikita nyo naman diba? O, higpitan mo ngayon siya. Nakita nyo naman diba? Grabe kung higpitan ko kasi nga hindi pwedeng maluwag dyan. Tapos pag okay na, ilagay mo na itong steering knuckle niya. I-shoot mo yan dito sa ball joint mga boss ha. Ayan o, nakikita nyo naman diba? O ayan, diba? Naipasok ko na siya sa ball joint. O ngayon, gagawin nyo yung susunod yan. Medyo kalug-kalugin nyo para yung guide dito sa bolt. Ayan, yung guide na yan ha. Makikita nyo diba? Ayan nga pala boss, may cutter pin yan ha. Pag hindi ko na naipakita sa inyo, lalagyan nyo naman ng cutter pin yan para sigurado. Kung mapapansin nyo, pag pumasok siya sa guide, ayan ang maglalak dito sa ball joint. Para itong ball joint, hindi siya mabubunot. Bukod sa hihigpit yan mga boss, haharang pa itong bolt para hindi mabunot talaga yung ball joint. Tapos pwede mo nang ilagay yung number 17 na nut niya, tsaka mo ngayon higpitan. Sa paghigpit dyan mga boss sa knuckle, para ikitin niya maigi itong ball joint, kailangan niya mahigpit siya. Para sigurado ka na ipit talaga itong ball joint at hindi siya mabunot. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong steering knuckle dito sa shock absorber. Ikalug-kalugin mo lang yan. Tapos medyo isentro mo lang itong shock absorber mo dito sa steering knuckle. Pag naitapat mo na yung butas o lagay mo na yung dalawang bolt mga boss, ayan o. Pag medyo nahihirapan ka sa pag-shoot ng bolt mga boss, medyo uga-ugain mo lang itong steering knuckle mo. Diba? Shoot na siya. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang nut niya. Kung papansinin niyo mga boss, 'di ba? Bolt and nut, pag nilalagay ko 'yan, pinapakapit ko muna sa thread bago ko 'yan higpitan para sigurado na hindi ako makakalustred. Ganun ang style ko. Ganon din dito mga boss, dito sa shock absorber at sa steering knuckle. Kapag hinigpitan mo yung dalawang bolt dyan, kailangan mahigpit talaga siya. Hindi pa pwede talagang maluwag dyan. Kasi uuga-uga yan. Kapag maluwag yan, pwede ka makarinig din dyan ng mga lagutok. Yan, makakarinig ka ng ingay kapag nalubak ka o kaya pag nagliliko ka. Ito na ngayon yung bagong tie rod niya. Nakita nyo naman, di ba? Minats ko muna bago ko ikabit itong tie rod niya. At para hindi mawala sa align itong gulong niya, ibinalik ko sa dating position itong tie rod. Ang palatandaan ko dyan is itong nut na naglalak dito sa tie rod. Na after ko maluwagan, ibinalik ko rin siya sa dating niyang position. At dito naman sa stabling, nakita nyo kalug na yung luma, di ba? At ito na ngayon yung bago mga boss. Ayan na ikakabit ko ngayon dahil nga sa nang ma-check up ko itong stabling niya, kalug na rin, kaya ito na pinalitan ko na rin ng bago. Pero ang na-check ko dyan nung una mga boss, na nakita kong positive na sira, is itong ano lang, tie rod tsaka ball joint. Kaya lang, nung mag-check ulit ako, nadagdag lang itong stabling. Actually, yan lang naman nadagdag. Sa pagkabit niyan mga boss, meron yan number 17 na nut. Dalawa yung nut yan mga boss, sa taas baba yan. Sa paghigpit yan mga boss, siguraduhin mong maayos din ang pagkakahigpit mo dyan. Hindi rin yan pwedeng maluwag. Kasi kapag gumalaw-galaw itong shock mo, pwedeng makarinig ka naman dyan ng lagitik. Pagdating kasi sa mga moving parts mga boss, yung gumagalaw siya, importante talaga dyan, mahigpit yan. At kaya ako naman yan laging nasasabi sa inyo ng paulit-ulit. Siyempre, na-experience ko na rin yan. Hindi naman ako nung pinanganak, biglang marunong kagad ako. Wala namang ganun. Kaya ang nasa ako, yung mga naging pagkukulang ko, unahan ko na kayo para hindi kayo magkulang or magkamali. Hindi ko man kayo kilala o hindi man tayo nagkasama, mas gusto ko pa rin mapabuti yung mga paggawa nyo. Yun lang naman ang nasa ng puso ko. O ikabit na natin itong tie rod. Tapos ilagay mo na itong nut niya na number 17, tsaka mo higpitan niya ng maayos na pagkakahigpit. Ganon din yung lock nut niya dito sa tie rod. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko kung okay lang naman sa inyo. Salamat!